Alright, it's 7:43 PM. Ayan, palis na kami. Sumama ako sa pinsanin ko. Actually, parang pamangkin ko na to. Pamangkin sa pinsan. Yung asawa niya ay step sister ko. Hindi pala pinsanin. Pamangkin ko nga pala. Ayan. Nalaot kami kasama nung isang anak niya. Ayun, nasa likod. Ayun. Bali, dalawang motor kami. Kung saan man kami pupunta. Ayan, madilim ang paligid. So, nasa bangka kami ngayon. Medyo mababaw pa. Ayan. Kaya sinasagwanan lang muna hanggang makarating siya dun sa medyo malalim bago paandarin yung makina. Okay. Update ko kayo mamaya. Alright. Medyo nasa kalagitnaan na kami ng dagat. Ayan. Siya yung nasa harapan. Meron siyang mahabang kawayan na may matutulis na alambre doon sa dulo. Parang ang pagkakaintindi ko, pag nakita nila yung isda na mahaba, ang tawag sa amin dito ay salasa, parang sisibatin nila yon, sisibatin niya, parang yun yata ang way ng panguhuli ng isda na to. So ayan, nagsuot na rin ako ng sarili kong flashlight para kahit paano makita ko kung ano yung ginagawa nila. It's 7:55 PM at buti na lang tahimik ang dagat, hindi mahangin. So ang kailangan pala dito ay malakas na flashlight talaga, hanggat maaari maliwanag talaga. So yung flashlight kong dala ay medyo hindi ganun kagandahan ng ilaw. Dilim ng paligid oh. Yung isang anak niya nasa likuran namin. Ang worry ko nito, baka mabitawan ko yung cellphone. Bye bye Tutligay. Right, balikan ko kayo mamaya. Right, ito umaalon, magalawang bangka, lumulundag-lundag. Ayan. So parang hinahanap
Yun. Ayun siya oh. Ayun, nakalutang. Ayan. Loko ka. Sa pool. Huwag sana makawala. Huwag sana makawala. Ayun. Ayun. 2-0. Ganun pala panguhuli nun. Bobo pala talaga itong isda na to eh. Iniikutan na naman siya. Ayun oh. Yan. Sa pool. Ayan oh. Ayan yung isdang matulis ang muso na delikado kasi minsan pag lumulundag-lundag siyang ganyan kasi nga ang karakter niya sa paglangoy parang tumatalon-talon. Meron na nangyari dito niya na aksidente, natusok niya sa hita yung mangingisda. Pala yun, pagka lumundag yung isda na yan, susundan mo kasi siya huminto sa paglundag kasi hindi naman siya umaalis doon. Ayun oh. Nasunod. Kalinaw yung flashlight ko. Kailangan pala dito yung flashlight high intensity. Nakakatuwa. Sisibatin mo yung isda. Galing nila, no? Alam nila sa gabi kung nasaan ang pangpang.
Kasi yung mga ilaw na yan, oh, yan, mga ilaw yan, mga nangingisda rin yan. So ako, hindi ko na alam kung nasa ang pangpang. Parang tingin ko ito ang pangpang. Ito alam ko mga isda rin, mga nangingisda to. Tapos ngayon dyan, hindi mo na alam kung nasaan yung barangay ninyo. Talagang mangingisda lang ang nakakaalam na mga ganyan. Dito ako lumaki pero hindi ako naging ganun kabihasa sa pangingisda. Hindi ako umabot sa mga ganitong klaseng paghahanap buhay. Ang alam ko lang yung mas simple pa. So mamaya pag nilipat na yung isda dito sa cooler, makikita na natin yung itsura ng isda. Alas 8:25 pa lang pero feeling ko gabing gabi na. Oh, yun, may lumandag na isda dun. Excited ako makasama dito sa pamangkin ko. Kaya alas 5 pa lang kumain na ako ng hapunan. Eh nakaalis kami alas 7 na mahigit. So ayun, si Master nagutom. Buti na lang pinagpaunan ako ng tinapay ni Commander. Kaya hindi ko nakuhaan yung huling niyang huli. Pero bilang ko yata parang ang 5 na yata yan. So far sa pagkakaintindi ko sa paraan ng pangingisda na to, itong klase ng isda na to na hinuhuli ay hahanapin mo siya. Tapos makikita mo siya, isa nakalutang siya sa, hindi naman actually nakalutang sa ibabaw ng dagat, pero malapit sa ibabaw. Minsan nakabaluktot lang siya tapos hindi siya gumagalaw, or minsan lulundag siya, lalangoy ng ilang dipa, tapos titigil siya, babaluktot ulit. So pag nakita mo siya kung saan siya huminto, pwede mo siyang sundan, lapitan, at sisibatin mo nga siya ng ito mahabang pansibat. Yun para yung palaan ng panghuhuli nila. By the way, itong isda na to, ang tawag dito sa amin ay salasa. Parang kamag-anak ito ng espada saka barakuda. Ito ay yung mga mahahaba ang tulis ng nguso nila na matatalas ang ipin. Masarap ito prito, paksiw, saka yung tinatawag nilang bistek, yung parang idadaing mo
tuna, bababad sa toyo suka, parang ganon. May tinatawag silang ganon ang luto. Minsan ang kilo ng isda dito nito ay minsan nasa 150, 120. Pinakamababa na yung 100. By the way, ang isda pala na to ay inuhuli pag ganitong walang buwan o madilim talaga yung kalangitan. Kasi itong mga isda na to, yun, lumulutang sila dyan, nagaganyan sila, nagtatapis sila sa ibabaw. Kaya nga nagulat ako kayo na nung aktol kung makita yung isda. Ganun pala ang itsura niya. Nasa dagat, nakalutang siya, na halos hindi siya gumagalaw. Ngayon, yung manguhuli, kailangan malinaw ang mata. Kaya makikita mo yung flashlight niya, palinga-linga, patingin. Kung saan nakakatingin yung flashlight, kung saan nakailaw, doon nakatingin siya kasi tinitingnan yung isda. Uy, yun. Ganito pala yung paraan ng panguhuli ng isda na to. Biruin mo, siya na yung nagkokontrol ng direksyon ng bangka at gaano kabilis ang bangka. At the same time, siya pa rin ang sumisibat dun sa isda para mahuli. Ito para yung pamamaraan ng panguhuli ng isda na to. Actually, wala pang gumagawa nito sa amin dati. Kasi dati, nakatira na yan sila dito sa amin sa Quezon. Lumipat sila sa Bicol. Yung mga ilang taon din, siguro mga 10 taon. Pero sabi niya, pagbalik niya, meron daw isang paraan ng panghuhuli ng isda na to na ganun ang ginagawa. Kasi karaniwan, dati ang isda na to hinuhuli lang dito sa pamamagitan ng lambat. Ang ginagawa, ayan yung mga bangkang ganyan, di ba, may ilaw, bangkayan eh. Nagpapailaw sila ng malakas na ilaw, marami silang ilaw na ginagawa. Tapos yung isda, hinihintay nilang lumapit sa kanila. Pag nandiyan na yung isda, sa kanila hinuhulugan ng lambat, parang kinukulong nila. So matagal. Dito naman, ang exciting dito, hahantingin mo ngayon yung isda. Hahantingin mo siya kasi nga makikita mo siya na para siyang nakabaluktot lang doon sa ibabaw ng, hindi naman actual sa ibabaw nga ng dagat, pero makikita mo siya. So sapat na para sipatin mo siya. Yun ang paraan pala ng panguhuli na. Actually silang mag-ama ang nag-pioneer ng panguhuli ng ganitong isda. Kaya nga nung simula nang bumalik sila galing ng Bicol at nanguhuli na sila ng ganitong isda, marami na nagtatanong sa kanila paano nila nahuhuli. Akala ko nga nung una pinapana, yung pala hindi pala. Ayun, magpapaikot-ikot yung bangka sa dagat, parang hinahunting nga yung isda. Pag nakita, sinisibat. Ito pala yung paraan ng panghuhuli ng isda na to. Ayan, may nahuli na naman siya. Na-late na naman ako ng pag-open ng camera. Wow, elastic na yan. Pang-anim na. Papakita daw yung mga isda na yan, medyo malalim na talaga yung gabi, saka medyo kasi low tide pa eh, kasi malis tayo kanina, low tide talaga. So sabi niya nagpapakita yung isda na yan, yung medyo yung time ay pa high tide na, saka medyo malalim na ang gabi. Hindi ko alam kung anong kaugnayan ng dalawa na yun, pero syempre dahil siya yung mangingisda, siya yung mas nakakaalam dyan. Ayan, kakahuli lang niya lang ulit, pang-anim na yan.
asawa nga pala niya ay vlogger din. Kagagawa lang na ng channel. Nulungan ko siyang gumawa ng channel kahapon lang. So nagsisimula pa lang mag upload ng video yun. Guys, subscribe nyo naman, follow nyo naman, dikitan nyo naman Madam Wendy, Madam Weng Vlog. Yun ang channel niya. Itong asawa niya si Arsing. Yan. Yung asawa niya, yung babae, yun ang step sister ko. Nakakatuwa naman pala yung the way ng panguhuli ng isda talaga na to. Exciting. Para ka lang namamasyal, pasyal hanggang sa makasalubong mo siya yung isda. Yung nga ala, nakakapagod kasi yung ulo mo palaging gumagalaw para siyempre mas malaki yung ano makikita mo. Talaga yung tinatarget nilang isda yung salasa. May iba akong isda pa nakikita pero hindi niya kinukuha Huli ulit medyo malaki-laki laki. Ito. Ay, nakawala. Puta. Hindi siya yun. Huwag kang lulubog. Okay, salubungin mo kami. Ayun siya. Umikot-ikot lang. Huwag kang lulubog. Malalim. Ayun. Lumubog. Pero may sugat na yun no? Hindi na rin mamamatay na rin yun. Malalim. Ayun siya. Loko sa pulka.
buti lumutang siya ulit. Hop, hop. Ayan. Siyam. Tama nga yung sabi niya. Habang palalim na yung gabi, saka naglalabasan yan. Wow, wala siya dun. Alright guys, ito yung mga nahuli namin, oh. Yung pagi, saka ito mga isda, oh. Isa. Ayan, oh, mga isda. Siyam yata yan, oh. Kakatuwa yung pagi, oh. Ayan yung tsura niya, oh. Ayan yung buntot niya, oh. Tatlong salaksa ko yung apat. Apat eh. Oo, tinamaan mo lang yan sa palikpik eh. Munang tama mo sa palikpik. Ikot siya eh. Tiger pala yan, no? Ang bilis niya lumangoy kanina. Makakuha ng mata na yan. Malinaw sa dilim. Oo nga. Unang ano mo, hindi tumama eh. Nakakaano lang, huminto pa siya. Naghahanap talaga siya ng pang-ulam. Ayan. Gata ko yan, masarap. Masarap yan sa gata. Sa Maynila, hindi kami bumibili niyan kasi ano na. Makakuha na pahampok-hampok. Oh, may amoy na palagi. Pag tumitingin ako, palagi may amoy na. May motor ka kuya? Nandun, kila Lovely. Iniwan ko dun. Ay, magdala ka pong ulam ngayon o bukas na? Ha? Magdala ka pong ulam ngayon o bukas na? Ikaw, bahala ka kung anong gusto mo. Ito yung pangsalapang. Ayan. Ayan yung itinatama dun sa isda. Magdala ngayon ng kuha na rin para may sigaan. Ay, sige.